Magandang umaga mga bata. Ako po si Ginoong Rodney at maaari akong tawagin Ginoong Sky. At sa hapon na ito ay ang tatalakay natin ay patungkol sa pakikipagkapwa-tao. Subalit bago tayo magsimula ay inanyayahan ng lahat na tumayo para sa paunang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at mga biyayang binigay niyo po sa amin. At sana sa umagang ito ay gabayan niyo po kami upang mas mapalalim at mas makilala pa namin ang aming sarili tungo sa pakikipagkapwa-tao. Itong lahat ay pinapanalangin namin sa ngalan ni Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga bata. Ako po si Ginoong Rodney at ngayon ating tatalakayin ang patungkol sa pakikipagkapwa-tao. Pero bago lahat, kamusta po kayo? Okay, very good, Ramirez. Mabuti ang kalagayan ng lahat. So, higit akong nagagalak na mabuti ang inyong mga kalagayan. So, ang tatalakay natin ay magpapatuloy. Kapwa ko, mahal ko. So, kailangan natin talaga mahalin ang ating mga kapwa-tao. Pero bago natin tatalakayin ang kung ano ang aking inihanda sa inyo ay nais ko munang meron tayong activity. So, lahat ng mga bata dito sa silid na ito ay kailangan maging bahagi sa ating gawain. So, magbibigay ako ng berdeng puso at bughaw na puso. Itong lahat ay may simbolismo. Kailangan niyong mag-isip ng inyong mga karanasan kasama inyong mga kaibigan o mga tao sa iyong paligid at sa ilang minuto ay magbibigay ako ng hudyat kung sino na ang magbabahagi sa klase. Pipili ako ng 10 mag-aaral na magbabahagi para sa kanilang mga karanasan. At yung iba naman ay magbibigay ng berning puso kung may katulad silang hindi masyadong maganda na karanasan at magbigay ng bughaw na puso kung maganda ang kanilang karanasan na kapareho ng nagbabahagi. Okay? Kailangan maging bahagi ang lahat. So magbibigay ako ng puso sa klase. Okay, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mga karanasan. Higit akong nagagalak na meron talaga kayong natutunan sa inyong pakikipagkaibigan at pakikipagkapwa-tao. Higit itong nagbibigay sa inyo ng aliw at minsan naman hindi maganda. Subalit kailangan natin intindihin iyon na parte lamang na pakikipagkapwa-tao. So, para malaman ko kung ano talaga ang inyong nalalaman sa ating gawain ay kailangan kong tawagin si Mr. Brigo para sa kung ano ang kaniyang koneksyon ng activity sa talakayan. So maraming salamat Mr. Brigo. So ayon sa kanya ang koneksyon ng activity sa talakayan ay maaari tayo maging kaibigan at magiging bahagi ng buhay ng ibang tao. Nasiyahan ka ba sa iyong karanasan, Mr. Cañete? Okay, very good. Higit talagang maganda kung nasiyahan tayo sa ating karanasan tungo sa pakikipagkapwa-tao. Sapagkat kahit na hindi masyadong maganda at kung maganda naman ang ating nararanasan, kailangan natin maging mabuting tao tungo sa kanila. Paano ito nakapanghikayat sa iyo tungo sa aralin? Mr. Perez? Okay, very good. Higit akong nagagalak na narinig yan sapagkat higit talagang maganda na meron tayo, magbigay tayo ng interes sa mga bagay-bagay para mas matutunan pa natin kung anong ating ginagawa sa ating buhay sa kasalukuyan. At ang talakayan ay magpapatuloy. Okay. Mahal ko ang kapwa ko. So, higit talaga natin mahalaga na magkaroon ng mabuting ugnayan tungo sa ibang tao sa ating paligid upang mapanatili ang kapayapaan at makamit ang kaunlaran sapagkat naniniwala po ako na ang kaunlaran ay makakamit lang natin kung mayroon pagkakaintindihan at pagmamahal sa ating kapwa-tao. Ang kapayapaan ay makakamtan natin sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagbibigay ng kabutihan sa buhay ng may buhay. Bakit kailangan natin mahalin ang ating kapwa? Una, kailangan natin mahalin sila sapagkat bahagi tayo ng kanilang buhay. Kailangan natin mahalin sila sapagkat meron tayong pananagutan tungo sa kanila. Kailangan natin mahalin ang ating mga
kapwa-tao sapagkat hindi sila maging buo at hindi rin tayo maging buo kung hindi natin sila bigyan ng pansin at ituring na parte ng ating buhay. Kaya mo bang magsakripisyo para sa iyong kaibigan? Higit talaga mahalaga na kaya natin magsakripisyo sapagkat higit itong kinakailangan kung may maitutulong tayo sa ating mga kaibigan at nakakabubuti ito sa kanila, sa atin at sa buong komunidad. Masaya ka ba kapag nakapagpasaya ka ng ibang tao? Mga bata, kung nakapagpasaya tayo ng ibang tao, higit tayong nagagala, higit tayong nasisiyahan sapagkat nakikita natin ang kanilang mga ngiti, nakikita natin na kahit merong nakuha sa atin, mapupunan iyon ng pagmamahal, mapupunan iyon ng kagalakan sapagkat nakikita natin na nakapagpasaya tayo ng ibang tao. Kaya lagi niyong tatandaan mga bata na mas mahalaga kung nakapagbigay tayo at nakapagpasaya tayo ng ibang tao. Ano ang iyong masakit na karanasan sa pakikipagkapwa-tao? Minsan, yung inaaway tayo ng ating mga kaibigan, tinraidor tayo, pero ang iyon ay parte lamang ng pakikipagkapwa-tao. Kung hindi tayo masasaktan, hindi tayo tunay na nagmamahal. Sapagkat kung nagmamahal tayo ay kailangan natin intindihin yung mga masasama at masasakit na karanasan tungo sa kanila at kasama sa kanila. So, kung nasasaktan na tayo, isa lamang iyong parte ng pakikipagkapwa-tao. At hindi iyon nakakabawas ng pagmamahal sa kanila. At hindi dapat iyon ang maging hadlang para mahalin ang ating kapwa at mahalin ang ating mga kaibigan. Next. At ang mga ito ay ang katangian tungo sa pagmamahal sa kapwa. Ang mga ito ay ang mga pagpapakita na mahal natin ang ating kapwa. Una ay ang pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba. Pagiging maintindihin sa mga kaibigan at sa kapwa-tao. Kailangan natin damhin, kailangan natin bigyan ng pansin ang nararamdaman nila sapagkat hindi tayo magiging buo, hindi tayo magiging handa kung hindi natin bigyan ng pakiramdam kung ano ang kanilang nararamdaman. Sunod ay ang pagkamatapat. Walang tinatagong sekreto at pagkukunwari para magustuhan ng mga kaibigan. Ito ay isang magandang halimbawa na kailangan natin maging tapat. Kailangan natin ibigay kung ano tayo. Kailangan natin ipakita kung ano meron tayo at kung ano rin ang meron sa kanila sapagkat kung matatanggap natin kung ano sila at kung sino sila, higit natin maintindihan ang pagmamahal tungo sa pakikipagkapwa-tao at pakikipagkaibigan. Sunod ay ang paggalang. May paggalang at pagkamahinahon sa lahat ng ginagawa. So, kailangan natin maging mahinahon at may paggalang sa ibang tao sapagkat ang paggalang ay nagpapakita ng pagmamahal. Kung mahal natin ang isang tao, kailangan natin alagaan, kailangan natin igalang kung ano ang kanilang mga karapatan, ano ang kanilang kahinaan at hindi magagawa. Kailangan din natin maging mahinahon sa kanila sapagkat ang pagiging mahinahon ay nagpapakita ng kapayapaan at paggalang. Sunod ay ang kabutihan. Mabuti ang ginagawa para sa kapwa, kaibigan at kapwa-tao. Kailangan natin maging mabuti sa lahat ng panahon sapagkat ang kabutihan ay may maidudulot na kapayapaan at kabutihan din para sa ating kapwa-tao at para sa ating sarili. Sapagkat kung mabuti ang ating ginagawa sa ating kapwa-tao at sa ating buhay, lahat ng magagandang bagay ay mangyayari sa atin. Ngunit, minsan, makakadama tayo at makakaranas tayo ng hindi mabuti. Subalit kung kabutihan lamang ang nasa ating puso't isipan, ay magagawa natin na panindigan kung ano ang kabutihan na meron tayo. Kailangan maintindihan ninyo mga bata na ang kabutihan ay siyang bahagi ng ating pakikipagkapwa-tao at kailangan natin para magpatuloy yung mga pakikipagkapwa-tao natin. Ang sunod ay pagkabukas palad. Pagiging handang tumulong sa ibang tao upang magiging masaya at makapagpasaya. Kailangan natin maging bukas palad para makatulong sa iba, para maging bahagi ng buhay, sa buhay ng iba at sila rin ay maging bahagi ng ating buhay. Sapagkat walang mawawala sa atin kung tumulong tayo. Sapagkat ang pagtulong ay palaging may mabuting resulta at kalalabasan.
kailangan natin maging bukas palad para maging masaya ang iba at higit tayong magagalak kung makita natin na sila ay masaya. Sa hapon na ito ay higit akong masaya sapagkat alam ko na meron kayong natutunan. Subalit, kailangan yung ipakita sa akin na meron talaga kayong natutunan sa pamamagitan ng poster na inyong gagawin. Ang pamagat nito ay poster ko, suriin mo. Ang mga mag-aaral ay kailangan makagawa ng isang poster o guhit na ipapasuri sa magulang. Kung ano ang ibig sabihin nito sa kanila at pagkatapos ay isusulat nila ang obserbasyon sa magulang sa likuran ng poster, umari din sa kwaderno. Kailangan nilang magbigay ng mungkahi o mga mensahe kung nakita nila ang iyong poster. At para malaman ko kung ano ang iyong naintindihan at ano ang iyong pakiramdam sa ating talakayan sa umagang ito ay narito ang mga pamantayan. Una ay mensahe 5 puntos, kalinangan 3 puntos, kalinisan 2 puntos at presentasyon 5 puntos. Ang kabuuan ng puntos ay 15. At pagkatapos nito ay meron akong gagawing evaluasyon na ibibigay ko sa inyo mamaya. So, makikita natin kung higit ba itong epektibo at may natutunan talaga kayo sa umagang ito. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Ginoong Rodney at maaaring yung tawagin Sir Sky, nagpapaalala na lagi nating tatandaan na ang pakikipagkapwa-tao ay may kaakibat na masama at mabuting karanasan. Subalit, kailangan natin mas maipapangibabaw ang pagmamahal, kabutihan, paggalang, at pagiging bukas palad sa ating kapwa-tao at sa ating mga kaibigan. Maraming salamat.